Bilang Kristiyano, ano nga ba ang dapat mong katakutan sa panahon ngayon? Multo, engkanto, maligno at mga elemento. Ito ang karaniwang kinakatakutan ng maraming tao sa ibabaw ng lupa. Ngunit bilang isang Kristiyano at nakakilala na sa ating Panginoong Hesukristo, ano nga ba ang dapat mong katakutan, lalo na ngayong panahon na ng wakas? Ito ay walang iba kundi ang maiwanan ka sa rapture of the church o sa panahon ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ito na nga ang maituturing na pinakamasalimuot o pinakamasamang bangungot sa iyong buhay. Ito ay nakakakilabot dahil iyong mararanasan hindi lamang ang puot ng Antikristo, kundi higit sa lahat ay ang puot ng Diyos na masasabing matinding kapighatian na hindi mo pa naranasan kailanman. Kaya naman, mas mamabutihin mong hindi ka na lamang ipinanganak. Ang magaganap na matinding kapighatian pagkatapos mismo ng rapture ay tinatawag na Great Tribulation, na kung saan impyerno dito sa lupa ang iyong magiging karanasan. At hindi dito nagtatapos ang iyong pagdurusa sakaling na ikaw ay maiwanan sa rapture, dahil mas malala pa ang iyong dadanasin kung ikaw ay mapupunta sa totoong impyerno, at ito nga ang kadagat-dagatang apoy. Kaya naman bilang anak ng Diyos, napakahirap mamuhay na taliwas sa kanyang kalooban, malamig at nabubuhay sa kasalanan. Sila ang may malaking tsansa na maiwanan sa muling pagbabalik ng ating Panginoon at makaranas ng nakakakilabot na pangyayari sa historya ng mundo. Ngunit may payo ang God's end-time prophet and apostle na si Apostle Renato D. Carrillo kung ano nga ba ang nararapat nating gawin upang makasama sa rapture of the church. Panoorin at unawain itong mabuti. Yung magaganap sa panahon ng malaking kapighatian o Great Tribulation period, kahit minsan hindi pa naganap sa mundo. Kay lindol po yan, kay bagyo, kay famine, kay war, kay ano pa pong klase pong putok ng bulkan yan o salot, hindi pa naganap. Ngayon, maraming putok ng bulkan, maraming global warming, tsunami, hurricane, tidal wave, pero yung magaganap sa Great Tribulation, meron ding ganitong pangyari, doon pa lang siya magaganap, kahit minsan hindi pa nangyari sa mundo. Magmula lang siya po maging mundo, huwag niyong kakalimutan yan. Ito nga lang po, horrible na eh. Masakit na sa ulo ng buong mundo. Paano pa sa Great Tribulation na hindi pa naganap kahit minsan? Eh dito nga lang sa nangyaring binanggit ko, mundo nangangamatay na, hirap na, umuugol na, umaayaw na, iba nagsisuicide na, depressed, oppressed, ayaw nang mabuhay, discouraged, disappointed, perplexed, hopeless, helpless. Eh paano pa sa Great Tribulation yung magaganap na sobra-sobra na hindi pa nangyari, na mas malala sa nangyari ngayon? Kaya yung 7 taon ng Great Tribulation period ay impyerno sa lupa. He will return and rapture us alive to save us from the coming wrath. Matthew 24:21. For then, there will be great tribulation, malaking kapighatian, such as has not been since the beginning of the world until this time. Na hindi pa raw po naganap, pagmula ng mundo po'y lalangin. Can you imagine that? Pagmula ng lalangin ng mundo, hindi pa siya nangyari. Pero magaganap sa Great Tribulation. 7 taon lang po yan, pero impyerno sa lupa. Grabe pong impyerno ito sa lupa. Ayaw niyo pong maiwan sa panahon ng Great Tribulation. 7 taong impyerno po yan dito sa lupa. Buong mundo po yan. Kay Amerikano ka, European ka, Russian ka, Chinese ka, British ka, Australian ka, taga-Canada ka, taga-New Zealand ka, taga-Japan ka, buong mundo po ay dadanas ng impyerno sa lupa sa loob ng 7 taon. At ang tanging paraan upang huwag kang makasama dyan ay si Jesus. At yan ang dahilan kung bakit ka tinatawag ng Panginoon, lumapit sa Kanya, pumunta sa Kanya. Sapat gusto Kanyang iligtas. At eto na ang araw ng kaligtasan mo. Just open your heart and allow the Lord to come to your heart and be saved. At pag nag-rapture mamaya, sasama ka sa amin tayong lahat, sasalubong sa Kanya, sa kalangitan. Hinirang at pinili tayo ng Diyos para maligtas, maghari, mamuno at mamuhay kagaya at kawagis ng ating Panginoong Hesukristo. Tayong mga anak ng Diyos o ang Kanyang iglesia ay hindi itinalaga sa matinding kapighatian at hindi dadaan muna dito bago niya tayo kuhanin.
Ngunit kung tayo ay susuway sa Kanya, mabubuhay sa kamunduhan at kasalanan, hindi malabo na tayo ay maiwanan. Kaya naman, ngayon pa lamang ay kinakailangan na nating mabuhay sa kaseryosohan at sa mataas na kabanalan upang tayo ay hindi maiwanan at hindi maranasan ang matinding kapighatian na hindi pa nararanasan kailanman. Hindi lamang ito basta kwentong katatakutan, kundi ito ay katotohanan na dapat na malaman at tumatak sa isipan ng sangkatauhan. Lagi nating tandaan na ang nabubuhay sa kalooban ng Diyos at sa kabanalan ay hindi niya pababayaan sa panahon ng matinding kapighatian. Let us walk and live like Jesus. Ito si Glay Sabarizo para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.